pwedeng mag-enjoy ka sa lupa. Pero hindi ang lupa ang expected venue of the reward. Doon yon sa kabilang buhay. Pwedeng sa lupa tumanggap ka. Possible yon. Pero hindi yon ang general rule. Hindi yon ang general faith of Christians. Kaya yung mga Kristiyano nung una, nakatingin sila sa langit eh. Yun ang kanilang tinitingnan. Their eyes are focused on what is to come. Basahin natin ang 11:13 ng Hebreo. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yung mga heroes of faith kagaya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Sarah, ni Noe, lahat ng binanggit ni Pablo sa Kapitulo 11 ng Hebreo, sabi niya sa concluding verse sa 11:13, by faith, these all died in faith, not having received the promises. Hindi fully compensated sa lupa eh. They died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Nakatingin sila doon sa future. Yun ang talagang pananampalataya nila. Ang full compensation ay hindi dito. You may suffer on earth and you may experience poverty on earth as other Christians in the first century have experienced. But the full reward will be in heaven. Kaya sa tanong na magkakaroon ba ng masaganang pamumuhay, may possibility, pero hindi 100% ang possibility. And it is not the general rule. You have to suffer first. Being a Christian, just like our Lord Jesus Christ suffered, idinistino niya tayo na magsasuffer din tayo. 15, 19, 21. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. You will suffer the same fate. Tinrobol nila si Kristo, totrobol ka rin. Kaya you will not live a very convenient life on earth. It is not a 100% guarantee that if you obey the Lord Jesus Christ, you will live happily ever after on earth. No. It is out of the context of the scriptures. But the very sure reward will be in heaven. Malaki ang ganti ninyo sa langit. 6:35, the book of Luke. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Malaki ang magiging gantimpala o reward nung susunod kay Kristo, na pati ang kaaway mo, iibigin mo, huwag kang papatay ng kaaway. Sinasabi ito in the religious context. Marami kasi relihiyon ngayon na pumapatay ng kapwa nila, religyoso. Kaya ang sabi sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway, magpahiram ka, magpautang ka na, huwag ka nang umasa ng kapalit, malaki ang magiging ganti sa inyo. Saan ba yung ganti? Dito ba sa lupa? Ang liwanag eh. Malaki ang inyong ganti sa langit. Basahin natin sa Mateo. Mga galak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang total na ganti sa langit na, yung hindi mo na-enjoy dito, mas magandang ma-enjoy mo sa langit yun eh. Kaya dun sa pagka ikaw sumunod, ikaw pagpapalain, magiging bilyonaryo ka, magkakaroon ka ng lahat ng bagay, maling aral yan. Ang totoo, pwedeng mangyari yan sa mga Kristiyano, pero hindi yan ang general rule.
sapagkat ang sabi ni Kristo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. Kaya yung unang iglesia, yung first century Christian church, karamihan doon mahirap.